Chop suey. Chop suey topic. Pero I just want to clarify yung sinabi ni Pastor Magellan. Sana hindi to, tawag doon yung destructive criticism regarding doon sa pinreach kanina. I just want to clarify this na kasi yung unawang ganun, no? Pastor Magellan, no, with all due respect sa'yo. Yun nga, ipipresent ko yung side ko. Bahagi ito ng topic and sana hindi ito maging offensive against doon sa paniniwala ninyo. Doon sa stand ko. Sa nasisilip ko doon sa biblical argumentation at naka-reading, kung ano yung nakasulat sa Bible. So sana lang naman to. This part of the differences. Maaaring magkaiba tayo ng stand regarding that. Halimbawa, yung salitang binabago, ang Diyos ang nagbabago sa tao. So, that interpretation is tricky. Yung pagbabago ng tao. Pero I agree sa term na ang Diyos ang nagbabago. Nagbabago ng ugali. Nagbabago ng ugali sa tao. So, may part na ina-agreehan ako dito na mayroon hindi. Napupunta sa conclusion na extremity. Na napupunta yan doon sa extreme Calvinism at extreme predestination. Apo, Pastor. So, siguro magkaiba tayo dito ng stand. Pero, gusto ko lang tong part na to. Kanina tinanong ko yung mga young people, alin ang mas mabilis gawin? Yung masama o yung mabuti? Sige nga, pakisagot nga young people. Alin yung mas mabilis gawin? Sige, mag-ano ko. Take note kayo, ha? Brother, sige nga, pakisagot. Yung mabuti yung mabilis gawin? Sige, pakisagot. Jed. Siyempre po yung masama. Kasi nasa laman tayo. Kung ano yung gusto ng laman, ayun yung masama. Okay. Survey yun sa young people. Okay. Tinanong ko sa kanila, bakit hindi magawa yung mabuti? Sige nga, pakisagot ulit. Bakit hindi magawa yung mabuti? Sige nga, pakisagot din. Ay, maubos yung oras ko sa ganito. So, walang baging part yung mga people. Sister Jaya, bakit hindi masyadong mabilis gawin yung tama? Di ko yan sagot pero sagutin ko na lang. Ayan. Kaya hindi siya masyadong mabilis gawin kasi may laman. Parang irrational yung sagot natin minsan eh. Sabi Hindi mo, ko maintindihan. bakit hindi mabilis gawin yung mabuti? Kasi may laman tayo. Oh, parang kinda. Oo. May oras ako eh. Pero bakit ganito? Kung hindi pala mabilis gawin ang tama at mabilis gawin ang mali. Wala kasing parusa sa mali. Wait lang. Yung pagsunod sa magulang ba mabuti? Yung gumawa ng gawaing bahay mabuti? Siyempre. So nangangahulugan, hindi niyo yung ginagawa? Ginagawa. Yan ba normal yung ginagawa? Bakit ang sagot ng survey, mas mabilis gawin yung mali kaysa sa tama?
ito yung ayan ay survey ng Generation Z. Oh, iyan ay survey ng ngayon na karaniwang alam ko nararamdaman din yan ng lahat ng kabataan ngayon. Kaya pumunta ako dito sa ganitong topic. So magkaiba kami ng stand siguro dito. Whether spiritual, physically. Tama ba na mag-toothbrush? Hindi. Tama ba maligo? So, kinukuha ko yung rational na sinasabi nyo na hindi ko ma-explain bakit hindi nagagawa ng tao ngayon na nahihirapan sumunod sa kalooban ng Diyos. Sino ang nagdikta na gawin yung mali? Hindi to, take note, hindi ako agree doon sa mga delusional na yung supernatural na ipinag-pray mo, nagbago yung tao. That's supernatural. Pero hindi ko tinatanggihan yan. Nung nag-pray, pinagaling yung tao. Pupunta kasi yan doon sa extremity na ang Diyos lang ang may pwedeng magbago sa tao. I agree in some point area. Pero hindi siya pwedeng, hindi involved yung free will ng tao. So dalawa pala yan. Ang destination ng tao, hindi yan pwedeng ang Diyos lang ang may gusto. Paano kung ayaw ng taong maligtas? Mapipilit ba kayo ng Diyos? Hello? Pwede pakibasa nyo, 1 Timothy, na lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Kaya yung extremity ng predestination natin, masyadong malakas to. Masyadong ma-echo, tapos hindi ko malakas. Oh, terrible. Hindi pwedeng yung tao ginusto ng Diyos maligtas, tapos yung tao ayaw niya maligtas. Yun yung sinasabi ko dito na Calvinism. Pero yung part ng Arminianism, pwede, wala na nito eh. Yung tao may involvement sa pagbabago niya. Amen kayo doon? Patunayan ko bakit. Yung sabi ni Pablo, yung pagbabago sa tao, wag nating sabihin yun na, I hope hindi ako ma-misunderstood dito at hindi ito maging offensive sa inyo. May kinalaman yung tao doon. Gusto lang Diyos maligtas lahat ng tao, pero sabi doon, work out your salvation. Gusto lang Diyos na mabago ka, pero sasamahan ka ng Diyos, tutulungan ka niya. May earnest. Anong verse? Ayun, pakibasa nga po yun. Gusto ko lang doon. Yun. Hindi ako against dito na ang Diyos ang nagbabago. Tama. Pero, yung free will ng tao, kailangan i-connecta niya doon sa gusto ng Diyos. Para mabago siya. The moment na nag-decide siya na magbago, doon ang Diyos makakakilos ng husto sa buhay niya. Pero yung tao, anong sagot sa akin kanina survey? Bakit hindi pa rin nagbabago yung tao? Gusto na ng Diyos na mabago ka eh. Ang problema kasi, yung sinasabi, may bawat panahon daw, panahon. Sabi ng Bible, may mga season, tama naman yon. Pero ang Diyos ang may gusto, maligtas ka. Bakit aantayin mo yung panahon para dumanas ka pa ng struggle? Yung kanina, binanggit kanina, may pait. Yung pait na yan, ang tao din ang may gusto niyan kung bakit siya nagkaroon yan.
wala akong may papakitang verse. Pwede pa pabasa 'yon, yung kanina, yung earnest. So paano ang tao mababago? Paano siya mababago? The moment na mag-decide siya na gusto niya mabago. Pero hanggat hindi niya gustong mabago, kahit sabihin mo pa, pinag-pray mo siya, yung sabi na babaguhin ng Diyos ang tao to, merong part ang tao diyan para mabago siya. Alam ko, kahit sa sarili ko alam ko sa sarili ko. The moment na nag-decide ako, narinig ko yung gospel of salvation na alam ko makakaligtas sa akin, yun yung dahilan kung bakit ang Diyos binabago yung tao. Pabasa nga, Sister Joanna yun, yung the gospel, the moment you heard the gospel of truth, the gospel of your salvation, hindi yan pwedeng, kasi ang Diyos ang gusto lahat maligtas ang tao eh. Pero mayroon ba talagang ayaw sa Diyos? Hello? Meron. Gusto ng Diyos mabago yung tao yan, pero may taong ayaw sa Diyos. So, pinopoint ko dito, yung extremity nito. Mapupunta ka sa Armenian side, sa Calvinist side na kahit anong gawin mo, pagka predestinado ka, wala kang magagawa. Sabi, may mga verses na ginagamit ang Calvinist. Pwede bang magreklamo yung magpapalayok doon sa gumagawa ng palayok? You make it extreme, parang ang ibig ko sabihin diyan, hindi iyan para diyan. Yung mga verses na yan, ng Calvinist verses, kung may time lang ako, may po-point out ko yung mga verses na yan. Halimbawa, kinamuhian si Esau, I hate Esau and I love Jacob. Parang lalabas niyan, doktor lahat eh. Oh? Hindi po ganun. Sa akin, ang nasisilip ko dito, pero hindi ko sinasabi, mas tama ito. Oh? Kayo pa rin ang maghihimay nito. Sa nasisilip ko lang. So kung dito ay malaya namang pagpapahayag, malaya naman ako i-share sana to. Okay? So, ang part nito, yung sinasabi ko, yung mga verses na yun, I hate Esau, yung pagpapalayok doon sa, yung palayok doon sa magpapalayok. Yung verse na yun, hindi yun para doon sa salvation na ganun. Ulitin ko, paano ba ang Diyos nag-destinate ng tao? Paano niya naitalaga yung tao? Ang pagtatalaga ng Diyos, hindi random. Naintindihan niyo yung random? Anong Tagalog ng random? Yung sa nakakaalam. Hindi halo-halo. Kahit sino na lang mabunot. Oh. Hindi ang Diyos kailanman pumili ng random na pagpili. May verse yan, pakihanap niyo po. Election by foreknowledge. Nakasulat, letra por letra yan. Tingnan niyo po. Elect, tapos foreknowledge. Type niyo lang, elect foreknowledge. 3 minutes na lang ako para ano. Pasuyo. Sister Remy, pasuyo nga yung verse. Ilagay nyo, elect, tas foreknowledge. Mayroon talagang verse. Opo, pwede yun, pwede. Opo, pero papabasa ko lang muna to. Elect, tapos foreknowledge. 1 Peter 1:2. Sige nga po, pakibasa. Elect according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification. Ito ulitin ko. 1 Peter 1:2. Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Isa pa. Ayan yung foreknowledge.
1:4, okay. Pero dito malinaw sa 1 Peter 1:2, ang election is true foreknowledge, hindi random na gusto lang niya. Alam ko may verse yan, may counter sila dyan eh. Ang verse na ginagamit nila, may magagawa ka ba? May verse yan sa Romans eh. Alam ko yung ginamit ni Albert sa akin yan. Pero hindi mo naintindihan, para yan sa bayan ng Israel. Hindi yan para sa hintil. Ang hintil, ang bayang Israel, talagang nakatalaga sila doon. Pero yung verse na sinabi ni Paul, may magagawa ka ba? Kung gusto ko yan. Sabi ng verse, may ganun eh. So lalabas, kung susundin yung talata na yun na mapupunta sa extreme, hindi ko sinabing, dahil letra hindi ko paniniwalaan. Pinaniniwalaan ko, pero mali ang application natin. So, ang tao, mababago siya. Sabi ni Brother Bong kanina sa sharing namin, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sabi ni Ate Ami, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo ba yan? May ilang minuto na lang, Pastor. 2 minutes? Sige, Pastor. Brother Jose, magpapatanong na ako. Nandyan. Hindi yung Sige, bro. Hindi yung Search mo what is the meaning of the Burahin ko to para pag... Ang ginot ko kanina, Ezekiel 36, 26, 27. Saan ako mali doon sa sinabi mo na ang Diyos ang nagbabago? Mayroon bang taong Sige, Pastor, kayang magbago sa kanyang sarili na walang intervention ng Diyos? Sabi ko, hindi ko sinabing mali yung sinabi mo. Hindi, sinabi mo kanina, hindi ka agree doon sa presente. Yes, sa doesn't presente. mean mali ka sa isip ko. Okay? Ang sinabi ko, hindi ako sang-ayon dun sa extreme side nito. Kasi may two school of thoughts dito na sinasang-ayunan ng Calvinist na hindi ang tao pwedeng mabago. Parang hindi kailangan ng participation ng tao yan. O, ang Sige. tawag dyan, total, yan yung tulip teaching. Magibasa. Ano bang... Ang total depravity, yung tao walang kakayanan kumonekta sa Diyos. Pero hindi rin ako sangayon doon sa total depravity. Ang totoo, deprave yung tao pero hindi siya total. Bakit? Katunayan, ang Old Testament, kaya nilang sumangguni sa Diyos. Wala si Kristo doon. They are sinners. They are mayroon silang kasalanan, pero hindi yan total na katulad ng paniniwala ng Calvinism. So, ang sagot ko, Brother Magellan, hindi ko sinabing mali yung sinabi mo. Ang sabi ko, hindi ko Sagutin mo na lang diretso, saan apply yung Ezekiel 36, 26, 27? Ang sabi ko nga ito, apply yan to relationship yan. Hindi pwedeng wala yung tao. Ibig sabihin ko, hindi pwedeng baguhin ng Diyos ang tao nang hindi walang free will ang tao. Or else robot yung tao. Gusto ba ng tao mabago siya? Yes. May hindi. Kasi ang kasalanan na tumitira sa tao, laging papunta sa mali. Oh? Kaya nga nag-survey ako kanina. Kaya ginamit ko yung survey. Ano ang mas mabilis gawin? Tama o mali? Ang sagot sa akin ng Gen Z, mali. Bakit yung tama ang hirap gawin? Kasi may laman ako eh. Hindi ko alam kung reasoning lang yan. Time na daw, Pastor. Bibigay ko na kay Pastor. Salamat sa Panginoon.